Paano pinanapaperpekto ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagtitiis? Mula sa sulat ni Thomas Goodwin. Isinalin at pinasimple sa Tagalog. Hindi lang sa karaniwang paraan tayo ginagawang ganap ng pagtitiis sapagkat may dalawang antas ng pagkaunawa dito. Una, maaring isipin na kapag naisabuhay na natin ang iba't ibang biyaya ng Diyos pero hindi pa natin naranasan ang pagsubok na sa pagdating ng pagkakataon para sa pagtitiis, doon tayo magiging ganap. Pero hindi ito ang pangunahing punto rito, dahil masasabi rin ito sa iba pang mga biyaya. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagsabuhay ng maraming kabutihan at pagkatapos ay nagsimulang magpakita ng isa pang bagong biyaya, masasabi ring siya ay tumutungo sa pagiging ganap. Ngunit ang sinasabi sa talatang ito ay mas malalim, na ang pagtitiis mismo ay may natatanging papel sa ating pagiging ganap sa harap ng Diyos. Sabi ni Santiago, hayaan ninyong ang pagtitiis ay magkaroon ng ganap na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ibig sabihin, kung hayaan maging ganap ang pagtitiis sa ating buhay, ito lamang ay sapat upang tawagin tayong sakdal o ganap na Kristiyano. Isang pagpapalagay. Isipin natin ang dalawang klase ng Kristiyano. Yung una, nakaranas ng malapit na ugnayan sa Diyos, laging nananalangin, nagbabasa ng Biblia, tumutulong sa iba at punong-puno ng kabutihan. Pero hindi siya dumanas ng matinding pagsubok, kaya hindi pa rin nahasa ang kanyang pagtitiis. Samantalang ang pangalawa, hindi gaanong nakaranas ng aktibong ministeryo sapagkat siya ay dumaan sa maraming paghihirap. Ngunit sa bawat pagdurusa, nagsanay ang kanyang puso sa pagtitiis. Dahil dito, ang lahat ng ibang biyaya, pananampalataya, kababaang loob, pag-asa, ay lumago sa gitna ng pasakit. Sa ganitong paraan, masasabi nating ang ganitong tao ay ganap. Sa totoo lang, maaring sabihin ng kasulatan na mas ganap pa siya kaysa sa nauna. O isipin naman ang isang lingkod ng Diyos na maraming nagawa para sa kanya sa nakaraan, ngunit pagkatapos ng lahat, pinili ng Diyos na iparanas sa kanya ang mga matinding pagsubok. Sa pamamagitan ng pagtitiis sa mga ito, ang taong iyon ay ginawang ganap sa lahat ng paraan. Bakit ang pagtitiis ang pinakamataas na biyaya? 1. Si Jesus mismo ang halimbawa. Bagamat si Kristo ay masunurin sa lahat ng bagay, ang kanyang pinaka-perpeksyon ay ipinakita sa kanyang pagtitiis sa pagdurusa. Ginawa siyang sakdal sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Bagamat siya'y anak, natutunan niya ang pagtalima sa pamamagitan ng kanyang mga pagdurusa. Hebreo 5 verse 8. Ang kanyang pagiging masunurin ay natural sapagkat siya ang banal na anak ng Diyos. Ngunit ang magdusa, ang tumahimik sa gitna ng panlilibak, ang tumanggap ng krus, ito ang natutunan niya, at ito ang nagperpekto sa kanya. Siya ay tulad ng tupa na dinala sa patayan, hindi niya binuka ang kanyang bibig. Kaya si Kristo mismo ay iniharap sa atin bilang halimbawa ng pagtitiis. Ang mga tunay na Kristiyano sa unang siglo ay may ganitong pananaw. Masaya kami para sa mga taong nagtitiis ng pagdurusa. Yan ang kasabihang tanyag sa kanila noon. Ang mga nagtitiis ang siyang pinakamasaya, pinakabanal, pinakaganap. 3. Ang mga propeta rin ay binigyang pugay dahil sa kanilang pagtitiis. Hindi pinuri si Job dahil sa kanyang mga kabutihang ginawa sa una, kundi sa kanyang pagtitiis sa matinding pagsubok. Sabi ng Bagong Tipan, narinig ninyo ang pagtitiis ni Job. 4. Ang mga apostol mismo ay ipinagmalaki ang pagtitiis nila. Ako si Juan, inyong kapatid at kasama sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis kay Kristo Jesus. Pahayag wakas na hamon. Kung tunay tayong mga Kristiyano, dapat nating itaas ang tingin natin sa biyayang ito ng pagtitiis. Ito ang pinakamataas na pribilehiyo natin sa buhay na ito. Hindi lang ito pagsubok, ito ay daan tungo sa pagpapasaya sa Diyos. Isipin ninyo, si Kristo ang dakilang pinuno natin ay tumitingin mula sa langit, minamasdan ang ating pagtitiis sa gitna ng mga pagsubok. Ang Diyos ay naglagay sa amin, mga apostol, na parang mga taong nahatulang mamatay, sapagkat kami ay ginawang panuorin sa mundo, sa mga anghel at sa mga tao. Kaya mga kapatid, magalak tayo kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok. Ito ay parang labanan na ating nilalahukan sa harap ng dakilang General si Kristo. Walang kawal na nasasangkot sa mga bagay ng mundong ito upang mapalugod niya ang nagtawag sa kanya. 2 Timoteo 2:4. Bitawan natin ang mga bagay na pumipigil sa atin, mga pagnanasa, kasakiman at pagmamahal sa mundo,
upang maging malaya ang ating puso na magtiis ng may pananampalataya. Sapagkat sa ganitong paraan tayo nagiging kaaya-aya sa Diyos at tunay na ganap sa harap niya.